si Bong Suntay. O, nagbigay lang siya ng argumento, analogy na medyo alanganin, pero tanggap naman yan sa society natin. Tangina nyo. Tanggap nyo nga yung mga bakla eh. Tanggap nyo yung mga nagpapaputol ng titi at nagpapagawa ng pekpek. Di ba? Tanggap nyo nga yan eh. Tanggap nyo nga yung kababuyan na lalaki sa lalaki nag-aasawa eh. Tanggap nyo yung kababuyan na babae sa babae nag-aasawa eh. Kumbaga sinasabi nyo, buksan nyo na yung isip natin dahil makabago na ngayon, panahon ngayon. Makabago na ngayon. Ganito na ang panahon. Tapos po siya, nagbiro lang si actually, hindi nga nagbiro si Suntay. Suntay is just trying to make his case stronger by making or stating an analogy na, tanginan nyo, ang yayabang ninyo. Buti sana kung mga virgin pa kayo nung nagpakasal kayo. Kala mo naman, hindi kayo nagmamaryang palad at nagsasalsal. Pag nakakita kayo ng mga sexy, kunyari pa kayo. Magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, wala silbi, switik, salot, putok sa buho, mga indot, palamunin, sinto-sinto, baliwab, nuy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanako, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga engkanto, mga masasamang loob, masasamang espiritu, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Estas. Ang ganda ng t-shirt ko, mga bossing. Ayan ito naman ngayon yung t-shirt ko. Boss Dada for Sara Duterte. Pupunta kami ng Davao Punta tayo ng Davao. Yung mga kababayan natin dyan sa Davao, mga banatero sa Davao, magdadala tayo ng ilang t-shirt at saka sombrero. Dyan sa Davao City. Kita-kita tayo dyan. Ayan mga bossing. Kamusta naman ang buhay-buhay? At yun na nga, naku, alam nyo, excited tayo. Wait lang meron lang akong hanapin sa Facebook. Eto na. Dito, mag-follow kayo sa Facebook page na ito. Mag-follow kayo dyan sa Facebook page na yan. Ang Tapang at Malasakit. Ayan po yung Facebook page. Follow po kayo dyan. Dyan po, ipapalabas live yung ating pinakabagong show kasama si VP Sara. Nakita nyo naman si VP Sara natin tumatapang na. Nakita nyo kanina kahapon nagsampa siya ng demanda doon sa nagpapakalat ng peking balita sa kanya. Isa pong napakagandang indikasyon nito na si VP Sara ay ready na sumagupa sa lahat ng mga naninira sa kanya. Kung noon si VP Sara ay kalmado lang, nonchalant lang, hindi masyadong nagre-react, ngayon po, palaban na si VP Sara at sasagutin niya lahat ng mga katanungan ng mga kababayan natin at napili niya ang Banateros Brothers na si Boss Dada at si Banat Bay para maging kasama niya sa kanyang bagong programa, ang Ibalik ang Tapang at Malasakit. Kasi nawala po ang Tapang at Malasakit mga bossing. Nawala po ang Tapang at Malasakit dahil alam nyo na, nabudol tayo ng unit team. Kaya si VP Sara Duterte na ang magbabalik ng Tapang at Malasakit. Kasi yung Tapang at Malasakit naging kurakot at magnanakaw. Yun ang ginawa Pero wag kayong magalala. Bumabalik na po ang Tapang at Malasakit. Ito po yung Facebook page nila. Hanapin nyo lang po yun. Type nyo lang, Ibalik ang Tapang at Malasakit. Mag-follow kayo dyan dahil bukas, papalabas po dyan sa Facebook at sa YouTube. Yung meron din pong YouTube ang Ibalik ang Tapang at Malasakit. I-type nyo lang po sa YouTube. Mag-subscribe po kayo doon. Kung mas preferred nyo manood sa YouTube. Kung mas preferred nyo naman manood sa Facebook, may Facebook, meron ding YouTube. At ayan mga bossing, ito yung mga patikim. Mga bossing na natin. Wait lang ipapakita ko sa inyo. Baka sakaling Abangan, ayan na nga, Tapang meron at na. Malasakit. Isang programang magbibigay boses sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga kami ginawang Ito, panoorin natin yung teaser ng Tapang at Malasakit. Pasok. Abangan, Tapang at Malasakit.
isang programang magbibigay boses sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga kabayan black, na galing sa kanila papunta sa NPA. Diretsahang sagutan. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives? Walang uurungan. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Walang kinatatakutan. Naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. Ngayong Marso 6, alas 5 ng hapon, tunghayan ang isang matapang na talakayan kasama sina Banat Bay, Boss Dada at si Vice President Sara Duterte. Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Sa mga pambobola eh. Hindi ako kahit tumingin. Oh, di ba? Oh, napakaganda. Paano pa lang yan? Pakagat pa lang yan. Napakahaba nitong usapan namin na ito. Umabot to ng halos 2 oras na kwentuhan. Diniscuss ni VP Sara dito yung mga topics na mga gusto nyo at maliliwanagan kayo rito. Magkakaroon din ng malupit na singilan. Singilan ng utang dito. Oh, panoorin ninyo Abangan ninyo, alas 5 pala ng hapon, 5 o'clock tomorrow dito po sa Facebook page na ito at sa YouTube channel ng Ibalik ang Tapang at Malasakit. Panoorin ninyo si VP Sara Duterte. Ikukwento niya lahat ng mga naganap, sasagutin niya lahat ng mga katanungan na kritikal at magiging maganda ang talakayan. At good news kasi regular na po ito. Madalas na po. Sabi ko nga sa inyo, we are privileged dahil si VP Sara hindi ngayon mahilig magpa-interview. Sobrang busy niya na tao and daming ang kinakaharap niyan. Plus, pumupunta pa yan sa dahig. So, habang mayroon siyang time, nag-allocate siya ng araw kada linggo para ma-update kayo, masagot yung mga katanungan ninyo. At nakakatuwa kasi hindi niya napili ang mainstream media to do this. Napili niya ang Banateros Brothers para magtanong sa kanya ng mga critical na mga katanungan. At mahirap kasi kapag ka sa mainstream media ka kapag ka ikaw ay sa mainstream media gumawa ng ganito, chachap-chapin nila eh. O tingnan nyo, kanina nagkaroon ng press conference yung mga 18 na Marines. Yung mga Marines, ilan doon sa mga Marines na nag-aakusa ng pagdi-deliver nila ng pera sa mga personalidad sa politika. Tingnan nyo, sinachap-chap yan ng mga mainstream media. Ang inilalabas lang ng mga mainstream media, yung mga hindi naman lahat ng mga sinabi nila, part lang ng mga pinagsasabi nila at lumalabas parang ang sama-sama nila. Kaya siguro, naisip na din to ni VP Sara, pupunta ka sa mainstream media, ganda-ganda ng sasabihin mo, ang haba ng sasabihin mo, tas maikli lang yung ipapakita nila. Yung papakita nila, yung hindi maganda sa sinabi mo, hindi nila binuo yung statement mo. Pipick upin lang nila yung mamanipula nila yung tao na magiging masama yung ibig mong sabihin. Pero dito mga bossing sa Banateros, walang walang cut yan, dire-diretso yan. Lahat ng mga katanungan, lahat masasagot ni VP Sara dyan. At talagang sabi nga nila sabi nila may hawak na papel, nagbabasa, gago, natural. Siyempre, kung ano yung mga statement niya nandoon sa hawak niya. Halimbawa, meron siyang binitawan na speech. Katulad niyan, yung speech niya kanina doon yung kanyang statement patungkol sa mga malimaleta na pera. Statement niya patungkol kay Madriaga. Siyempre, hawak niyo yun para hindi siya magkamali. Nasabi ko ba yan? Ganun. Pero yung mga tanong namin yun at sinasagot niya yun nang walang kagatul-gatul. Wala siyang binabasa sa mga tinatanong namin. Ako, nililista ko. Meron kaming listahan ng mga tanong namin at hindi niya nakikita yun. Yung listahan ng mga tanong na yan, kami ang gumawa niyan, surprise yan. Tas nakita nyo naman talagang sinasagot niya yan ng dire-diretso. Panoorin niyo yan bukas para magkaalaman. Panoorin niyo yan bukas, napakaganda. Ulitin natin, panoorin natin ulit yung teaser, napakahusay. Abangan, tapang at malasakit
isang programang magbibigay boses sa tapang at malasakit ng Pilipino. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga kabayan black, na galing sa kanila papunta sa NPA. Diretsahang sagutan. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives? Walang uurungan. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Walang kinatatakutan. Naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. Ngayong Marso 6, alas 5 ng hapon, tunghayan ang isang matapang na talakayan kasama sina Banat Bay, Boss Dada at si Vice President Sara Duterte. Huling-huli kasi mga lalaki sa mga Oo nga. sa mga pambobola eh. Hindi ako kahit tumingin. Yan, napakaganda. Follow po ninyo yung Facebook page Tapang at Malasakit at yung YouTube channel na Tapang at Malasakit para mapanood po ninyo live, walang cut, bukas alas 5 ng hapon. Maabot yan hanggang alas 7 ng gabi dahil mahaba, at least 2 oras yung palitan ng tanong at ng sagot dyan. Again maraming salamat kay VP Sara dahil sa tiwalang ibinigay niya sa amin, dahil hindi talaga tayo makapaniwala na syempre simpleng tao lang naman tayo, ang daming naghahangat ng ganitong opportunity, pero nabigyan ng pagkakataon ang Banateros Brothers, Banat Bay at Boss Dada para maging katuwang ni VP Sara nasagutin ang lahat ng mga maiinit na issue sa bansang Pilipinas ngayon. Napag-usapan lahat yan dyan, pati yung mga OFW sa ibang bansa, yung mga nakakaranas ngayon yung gera diyan sa Middle East, at syempre napag-usapan din yung mga problema ng bayang Pilipinas, sa insurhensya, sa Department of Education, lahat yan na-touch natin. At bitin pa rin, kahit na 2 oras kami nag-usap, bitin pa rin. Good news kasi tuloy-tuloy na ito. Basta si VP Sara ay available weekly, mapapanood nyo na ito. And again, thank you sa opportunity at promise, mas gagalingan pa po natin. At yun na nga ang isang problema natin kasi ito. Ayun nga, medyo nagkaroon na naman kami ng konting problema kanina. Gawa ng, syempre, taped as live. Oo. Para siyang live stream pero inano lang namin, tape siya. So kung paano namin yan walang patalastas yan dire-diretso. So syempre busy tayo, focus tayo. Kaya lang paano ka naman makakapag-focus kung ganito ang titig sa iyo ng isa sa pinakamagandang opisyal, kung hindi man isa sa pinakamaganda, at least yung pinakamagandang vice presidente sa buong mundo. Ganyan ba naman tumingin sa iyo? Oo, kaya sabi ko, pinaalis ko na naman tuloy yung mga tao. Sabi ko, wait, umalis muna kayo. Sabi ko, mag-uusap lang kami. So sinabihan ko na naman tuloy yung ating pinakamamahal na vice-presidente na, ma'am, pwede wag mo ako masyadong tinititigan ng ganyan. Kasi, sabi ko, nandito lang ako para magtrabaho. Ayaw kong samahan ng pleasure or leisure yung trabaho. So kung pwede lang, ma'am, medyo kalma ka lang. Alam ko na medyo mabango ako ngayon. Nagbihis ako na maganda. Pero hindi ibig sabihin na nagpapapogi ako sa'yo. Nagbihis ako ng maganda kasi nirerespeto kita dahil kayo magiging susunod na presidente ng Pilipinas. Oo, anong ha? So sabi ko sa kanya, ma'am, pwede wag nyo akong tingnan ng ganyan kasi hindi ako makapokus parang hindi ka naman nakikinig sa akin May tinatanong ako, yung tingin mo sa akin parang kang si Bong Suntay
Pero hindi ako na-offend. Hindi ako na-offend Hindi ako katulad nung iba na na-offend sila. Hindi ko alam kung anong ini-imagine ni VP Sara dito. Hindi ako na-offend. Hindi naman kasi ako snowflake eh. So pero kinausap ko siya na matino. Sabi ko, ma'am, kung ano man yung iniisip mo, sarilinin mo na lang muna yan. Ano tayo rito, nagtatrabaho tayo rito, nandito tayo para sagutin mo yung mga may init na issue na nagaganap sa bayang Pilipinas. At hindi tayo nandito para magligawan dalawa. Well, ayun, medyo sumama na naman syempre ang loob ni VP. Tao lang yan. Syempre kung, di ba, hindi mo rin naman siya masisisi. Ganito ba naman yung itsura nung humarap sa kanya. Salamat kay Miguel Baker. Dahil inaayos ni Miguel Baker ang ating itsura. Kaya siguro nagkaganyan si VP. Pero yun, nagkausap naman kami matino. Sabi niya, sorry Boss Dada. Sorry Boss Dada kasi alam mo naman, hindi ka naman kapangitan. Kaya medyo, pero sige, pipigilan ko sarili ko. At syempre, kwento ko yan, channel ko to, I'll stick to my kwento. Bahala kayo sa buhay ninyo, pero ang ganda-ganda talaga ni VP Sara natin. Imaginein mo kung ikaw yung nandiyan sa kinauupuan ko, tapos ganito ang titig sa'yo ni VP Sara natin, parang sabi ko nga sa'yo, nung tinititigan niya ako na ganyan, hindi ko na maibukas yung bibig ko kasi baka mamaya may tinga ako, makita niya eh. Kasi parang nakaano talaga siya eh, nakatitig. Hindi ko alam kung meron, gusto kong ganunin yung mukha ko, meron ba akong sulat sa mukha ko? Baka may tigidig ako pero very down to earth at talagang sobrang gaan na kasama. Hindi ako makapaniwala na ganito yung magiging presidente natin, hindi mayabang, hindi kupal, hindi maangas. I mean, pakikitunguhan ka talaga ng maayos. Tsaka nakikita mo siya pag may lumalapit sa kanya at kumakausap sa kanya, hindi siya plastic o talagang niya, ipapakita niya, kung kakausapin ka talaga niya, hindi siya suplada. Intimidating si VP Sara pero talagang very approachable. Kaya ideal talaga ito pag ito naging presidente ng Pilipinas. Talagang lahat ng problema natin susolusyonan nito kasi kahit maliit na bagay para sa kanya, pagka itinanong mo sa kanya, kapag ka problema mo, tutulungan kanyang solusyonan. Pakahusay. So again, maraming salamat sa opportunity. Thank you dahil napili ninyo ang Banateros and gagalingan pa natin at nagbubunga kahit pa paano yung mga katarantaduhan natin dito. Sabi nga niya, marami daw nagkagusto or maraming positive na reviews doon sa huli nating interview. Kaya nga sabi niya na it's about time, sinisira nila yung reputasyon ko, I need to fight back and I need to answer sa mga negative na mga pinagsasabi nila sa akin. Pero syempre, step by step, one topic at a time dahil sa sobrang dami ng mga issues ng bayan and sobrang dami rin ng mga ibinabato sa kanya, hindi natin yun kayang i-discuss ng isang session. So kada linggo, kada session, meron siyang mga sasagutin na mga importanteng mga issues sa bayan natin Pilipinas. Ayan na nga. At syempre, magbabalita tayo. Hindi naman pwedeng hindi tayo magbabalita, mga bossing. Ito na, napag-usapan din namin itong tulongges na ito, na si Sunny Trillanes. Napag-usapan namin kanina, panoorin nyo bukas kung ano. Bibigyan ko pa pala kayo, pakitaan ko pa kayo ng isa pang teaser. Ito, pakinggan nyo. Nag-trending sa social media. First time ko na nakita ng emotional sa Davao nung nakaraang speech. Oo. Naging emotional ako kasi kung makikita... Yan, di ba? Yan yung tawag dito, behind the scenes. So, syempre, sasabihin ko kayo para manood kayo lahat bukas. Mag-follow kayo doon sa ibalik ang Tapang at Palasakit Facebook page and YouTube channel. Syempre, i-upload din natin yan dito sa channel natin, dito sa Boss Dada 2.0 at saka dito sa channel natin, and mag-upload din tayo ng mga maiikling videos per topic dito sa sa napakahusay na interview na ito. Abangan niyo yan. Sige na, magbalita na tayo. Ito, si Tililing. Si Tililing. Si Tililing na ang pinakasinungaling na tao sa Pilipinas. Si Tililing na pinakamarites. Si Tililing na talunan. Si Tililing na hindi na makakabalik sa gobyerno kailanman.
Nagreklamo doon sa 18 bagmen. 18 bagmen ni Zaldico na nagdi-deliver ng pera sa kanya, di umano, at sa mga congressman na mga kawatan. At syempre, sa kung kani-kanino pa, so nagsampa siya ng demanda. Bakit? Ba't ikaw, ang hilig-hilig mo manira, lahat na lang sinisiraan mo, hindi ka naman dinidemanda. Pero bakit dito, nagdidemanda ka? Ba't ganun? Napaka-unfair mo naman. Ang hilig-hilig mo manira ng kapwa mo tapos magdidemanda ka. Samantalang ikaw, lahat ng tao sa paligid mo, lahat na lang ng mga nakadikit sa Duterte, kung ano-ano masasamang pinagsasabi mo, napakarami ng kasalanan mo sa bayang Pilipinas, pagtatraidor mo, wala namang didemanda sa'yo. Walang nagdidemanda sa'yo kasi wala kang kwentang tao Kaya wala nagdidemanda sa'yo kasi wala namang may pakialam sa'yo. Lahat naman ng tao busit sa'yo. So bakit mag-aaksaya pa sila ng panahon sa'yo? Pero sabi nga nila, kapag ikaw ay nagsampa ng kaso, ibig sabihin, balat sibuyas ka. Ba't balat sibuyas ka? Kapal-kapal ng mukha mo. Kapal-kapal ng balat mo manira ng bayang Pilipinas. Tapos, pagka may kina-counter ka, merong mga iskandalo na idinidikit sa'yo, magdidemanda ka kagad. Bakla ka ba? Panoorin natin itong pagsasampa niya ng kaso. Reklamo ni dating Sandor Antonio Trillanes sa DOJ ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano mga reklamong sinampan ni Trillanes at ano raw ang basehan nito? Jiggy, reklamong perjury ang inihain ni dating Reklamong perjury. Napakasinungaling mo. Kung meron sinungaling dito, ikaw yun, Trillanes. Pantakay mo nung unang tinanong sa iyo to, galit na galit ka. Sabi mo, hindi nangyari yan. Walang nangyaring ganyan. Tapos binisto ka ni Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, kasama ka daw, pumunta ka sa bahay niya, kasama yung mga taga-ICC. Dinidinay mo nung una, tapos biglang inamin mo rin na totoo. Na naghatid ka, ikaw mismo nagsabi, nag-supply ka ng mga testigo sa ICC. Ano yan? Broker ka ng mga testigo? Agent ka? Agent yarn? So ano yun? May ahensya ka ng mga testigo na ipinipresenta mo sa mga taga-ICC? Masama yun. Unang-una sa lahat, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, may korte naman tayo rito. Meron ka palang mga ebidensya, meron ka palang mga tao, testigo na pwede mong gamitin para sa kaso ni Pangulong Duterte. Ba't hindi mo dito final? At saka, bakit? Di ba? Hindi naman dito korte mo Ang korte mo yung ICC. Dapat yung fina-file mo ngayon sa korte o sa DOJ na kaso sa mga sundalo, dapat i-file mo dun sa ICC dahil hindi mo naman kinikilala ang korte natin, di ba? Kasi kung kinikilala mo korte natin, sana dito mo dinimanda si Pangulong Duterte. Doon mo dinimanda ibig sabihin wala kang tiwala sa korte natin. Mo ba't sa mga korte na ito? Alam niyo, kayong kung saan man korte na lumalapit ito sa tuwing magsasampa ng demanda, dapat yun ang sasabihin nyo Wait, wag ka dito magdemanda. Ang tanong nyo pala muna, ba't ka nagdidemanda? Kasi siniraan ako ni ganito, siniraan ako na ganyan. Bakit ka sa amin nagdidemanda? O sasabihin niya, kanino pa ba? Saka nyo ngayon sagutin. Yun naman pala Pagka may reklamo ka, sa amin ka magdidemanda. Bakit yung kay Pangulong Duterte, dinimanda nyo sa ibang bansa? Sabi mo, wala kang choice. Kami naman pala yung lalapitan mo kapag meron kang mga reklamo. Bakit yung kay Pangulong Duterte, hindi mo dito nireklamo sa amin? Bakit sa ibang bansa? Dapat ganun ninyo yan tapos ibalik mo, yan na yung yung reklamo mo. Dali mo yan doon sa ICC, punta ka sa Hague, mamasahe ka. Doon ka magsampa ng demanda doon sa mga naninira sa'yo. Dapat ginaganon nyo yan Di ba kung ako ang Department of Justice, mapapahiya ako Di ba parang harap-harapan o parang niloloko nila yung korte. Meron naman tayong kapasidad dito, gumagana naman ang justice system natin, working naman yung mga RTC, yung mga MTC, working naman yung Court of Appeals, working naman yung Supreme Court. Pero bakit hindi sila dito nagsasampa ng demanda as grave as yung demanda nila kay Pangulong Duterte? Bakit doon? Hindi ba? Sabi ko nga, yung pagtulong pa lang niya, kung totoo yan sinabi naman pala niya na totoo Yung pagtulong pa lang niya diyan sa mga ICC prosecutors na yan, pagtataksil na yan sa bayang Pilipinas Oo, kahit na hindi siya nabigyan, halimbawa man, hindi totoo na nabigyan siya ng pera nitong mga sundalo na ito na nagdi-deliver ng mali-malitang pera. Let's say, hindi siya nabigyan ng pera. Pero yung fact na ikaw ang tumulong sa kanila para ang isang kalahi mo, tumulong sa isang korte na walang jurisdiction sa atin, hindi na tayo miyembro. Tumulong ka, nag-supply ka ng mga tao, ebidensya para magkaroon sila ng matibay na kaso.
para sa isang kababayan mo, yan ang matinding pagtataksil sa bayan. Kapal ng mukha, no? Ikaw na yung taksil sa bayan, ikaw pa yung nagdidemanda dahil nasaktan ka sa mga batiko sa'yo. Nasaktan ka sa mga sumbong sa'yo. O baka naman pati ako, demanda mo ha. Nagre-react lang tayo dito sa ano na ito ha. Kayo talaga mga taga-gobyerno. Sabi nga, di ba pag kayo mga taga-gobyerno, dapat hindi kayo hindi kayo balat sibuyas. Ay, hindi na nga pala taga-gobyerno ito. Natalo nga pala sa Caloocan ito. O sige, ano pa? Ating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 nagpakilalang dating security at bagman umano ni Zaldico. Giiti Trillanes, nagsinungaling sila sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung babalikan natin, Jiggy, isa si Trillanes, inakusahan nila na tumanggap umano ng pera mula kay Ko. Nasa $2 million daw o higit 100 million pesos para isuhol sa ICC investigators na una na yang pinabulaanan ng ICC Prosecutor's Office. Samantala, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligon. Damay din sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jason Sa at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw totoo na tumanggap siya ng anumang halaga mula kay Ko. Naniniwala si Trillanes Yun ang maganda dito sa pag-amin niya. At least inamin niya na nakikipag-coordinate talaga siya. And magagamit yun ni Attorney Kaufman doon sa The Hague. Hindi niya na tumayi-deny. Kasi inamin niya na eh. So bahala na si Attorney Kaufman kung paano niya gagamitin itong pag-amin ni Sonny Trillanes na siya ay talagang nakipag-cooperate, coordinate sa mga ICC investigators na una niyang pinasinungalingan. Una niyang pinasinungalingan pero dahil inilaglag siya ni Boying, pinatotohanan niya na ngayon. Pero hindi daw siya nagtumanggap ng pera. Sige, maniniwala kami kahit na nagsinungaling ka dun sa isa kasi may kasabihan sila eh. Na pag nagsinungaling ka sa isang bagay, kasinungalingan na lahat ng mga sasabihin mo. So kung nagsinungaling ka, dininay mo yan nung una and then inamin mo eventually, so na ngayon na dinideny mo yung tumanggap ka ng pera, pwedeng mag-assume ang tao na sinungaling ka nung una, pwedeng nagsisinungaling ka rin ngayon. Pero kanina, dun sa press conference ng mga Marines, di umano sinabi nung isang driver doon na naghatid siya ng pera sa Antipolo. Paano naman niya malalaman na taga-Antipolo to? Ang tanong, taga-Antipolo ka nga ba? Senator Sonny Trillanes. Kasi kung taga-Antipolo ka, bakit sa Caloocan ka tumatakbo na mayor? Baka mamaya nagloloko tong nagloloko tong Marines na to na nagsabi na naghatid ng pera, sobre, folder, paper bag. Na dinatid sa Antipolo kasi paano sa Antipolo ka naghatid? Sa Caloocan to nakatira kasi sa Caloocan to tumakbong mayor So paano yun? Sa Antipolo ka nakatiran? Sa Caloocan ka tumakbo? Ano ba talaga? Ang gulo-gulo ng buhay mo, Trillanes. Hindi talaga namin alam kung ano nang iisipin namin sa'yo. Kasi kung totoo yung sinasabi nung isang bagman na hinatiran ka sa Antipolo sa bahay mo daw, sa bagay, marami namang mga politiko na maraming bahay o baka yung original na address niya dyan sa Caloocan ayaw niyang doon mag-deliver sa kanya. I mean, hindi ko sinasabing deliver Assuming na totoo yung sinasabi ng Marines, pero palagay ko hindi kasi bakit ka sa Antipolo maghahatid? Dapat sa Caloocan ka maghatid kasi sa Caloocan nakatira to na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon para anya sirain ang kredibilidad ng ICC investigators. Narito ang pahayag ng dating senador. Ang ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi nauutal ka na. Hindi ba gawain mo yan, Trillanes? Anong pakiramdam nang sinisiraan ka? A taste of your own medicine. Sabi nga, how bitter is it? Gaano kapait yung gamot na binibigay mo sa iba? Di ba? Ako naniniwala ako sa iyo Naniniwala ako sa iyo na inosente ka, naniniwala ako sa iyo na ginagawan ka lang ng istorya. Pero anong pakiramdam, Sonny Trillanes, na ikaw napakahilig mong gumawa ng istorya? Napakahilig mong manira ng tao lalo na kapag ka Duterte ang sisiraan mo kung ano-anong istorya lumalabas sa bibig mo kahit wala ka mang ebidensya. Anong pakiramdam na ginagawa sa'yo? Di ba? Masakit ba? Mahapdi ba? Isipin mo ilan ng tao yung ginanyan mo. Kung ano yung nararamdaman mong inispuot ngayon dahil ginagawan ka ng istorya, kung totoong gawa-gawa yung istorya na yan
Di ba? Kung totoong ginagawan ka ng istorya, anong pakiramdam nung napakaraming mga tao na hinayop mo? Siguro naman magtatanda ka na, no? Trillanes, magtatanda ka naman na siguro, no? Oo, para at least pinaparamdam na rin ng Panginoon sa'yo yung mga ginagawa mo. Siguro naman, Trillanes, wake up call na sa'yo to. Tigil mo na yung ginagawa mo. Umuhay ka na lang ng normal kasi. Pwede ka naman mamuhay ng simple na lang. Retired ka na. Wala ka na eh. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na makakabalik hindi ka na makakabalik sa Senado. Kahit na anong posisyon sa gobyerno, walang nagtitiwala sa'yo. Ginagawa ka na ng payaso ng tao. Why not? Palagi ko marami ka naman ng pera. Mayaman ka naman. Baka may negosyo ka o baka may iba kang pinagkikitaan. Mukha ka ng mga artista. Oo, di gawin mo, mamuhay ka na ng normal, magtanim ka ng kamote. O kaya mag-farm ka ng kangkong, ganun. Mag-alaga ka naman, para may magawa ka sa buhay mo, para hindi puro paninira sa kapwa mo ginagawa mo. O kaya maligo ka sa dagat araw-araw, gusto mo, lumubog ka, wag ka nang umahon, okay lang din. O kaya gusto mo, magpalipad ka aeroplano, tapos bayamong maubos yung gasolina niya ro sa itaas, ganyan. O kaya, mag-alaga ka ng maraming kabayo. O kaya, mag-alaga ka ng maraming baka para maging busy ka, wala kang pestihin na tao. Lahat ng mga baka na yung paanakin mo, tapos kuhanan mo ng gatas. Oo, kung gagawin mo yan, malaki may tutulong mo sa bayang Pilipinas. So, kasi kapag nawala ka sa sirkulasyon, na nahimik ka, tatahimik ang bayan eh. O simula nung lumabas ka, simula nung magdalo, lumabas ka, naging senador ka, simula nung nakilala ng taong Sonny Trillanes, puta nagka-peste-peste na Pilipinas eh. O kaya sir, kung ako sa'yo, uwi ka na lang, pahinga ka, bili ka ng tumba-tumba, yung upuan na gumagano hanggang mahilo ka. O ganun mo yung tumba-tumba hanggang sa magsuka ka, pahinga ka na lang sir. Kung ako sa'yo, ganyan edad ko, enjoyin ko na lang buhay ko, life is short. Di natin alam kung huling tulog mo na ngayon, magigising ka pa ba bukas, kung kung hanggang kailan ang buhay mo, hindi mo alam eh. Ini-stress mo sarili mo, Trillanes. Ini-stress mo sarili mo sa mga pinaggagawa mo, hindi ka naman namamahalin ng tao. Bakit mo pa ba ginagawa kasi to? Kasi usually, ginagawa mo to para may benefit ka eh. O halimbawa, may mga tao na nakikisimpatya sa'yo, artista ka, meron kang followings, ganyan. Wala eh. Lahat ng tao gigil sa'yo eh. Sa totoo lang. Baka pati mga kamag-anak mo, urat na sa pagmumukha mo eh. O kaya sabi ko nga, maikli na lang ang buhay, sinasayang mo pa sa ganyan. Ano ka na lang, pahinga ka. Alaga ka ng mga bibe, ganyan. Magpastol ka ng kambing. Daming pwedeng gawin sa mundo, Trillanes, tigilan mo na bayang Pilipinas. Sa mga investigador ng ICC to cast doubt dun sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para Ayan, puro ka hinala eh. Puro ka hinala, ang hilig mong manira sa camera, ang hilig mong manira sa media, ang hilig mong maglabas ng mga istorya, mag-fabricate ng mga istorya, tapos kapag ikaw yung ginawa ng istorya, magdidemanda ka. Ang ina niyan. Sana sports ka din. Kung sports ka, kung ginagawa mo yung panghayop sa mga kapwa mo na mga politiko, sana kapag hinayop ka nila, ready ka na tanggapin yun. Hindi yung masyado kang tapang-tapangan ka, demanda ka naman ng demanda. Lahat na lang dinimanda mo, lahat na lang ng tao dinimanda mo. Kung matapang ka talaga, katulad ako, o mahilig akong magmambardagol dito, mahilig akong makipagmurahan dito sa YouTube, sa Facebook. Pag minura ako, binash ako, okay lang, ganun talaga. Nagmumura ka eh. Pag minura ka, okay lang din, ganun talaga. Nang bababoy ka, di pag binaboy ka din, ganun talaga. Ganun lang yun. Hindi ka dapat umiyak, hindi ka dapat magsumbong sa nanay mo, sa tatay mo. Ginagawa mo eh. So dapat kung ano yung ginagawa mo, kung pag ginawa sa'yo, tawanan mo lang. Gawain mo eh. Ang ina, sa lahat naman ng siga, sa lahat naman ng palaban, ito yung puta sumbungero. Walang yan to Trillanes Tanda-tanda na eh, pakaiyakin pa. butahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Camille, anong sagot dito ng kampo ng mga kinasuhan ni Trillanes? Jiggy, para kay dating Congressman na Mike Defensor, karangalan daw na mapasama siya sa reklamo. Tutulungan daw niya itong mga nagpakilalang bagman, Nico, para nga hindi matulad kay Orly Gutesa. Si Gutesa ang retiradong sundalo na dati umanong security aide ko at nag-deliver ng kickback sa mga politiko kabilang si House Speaker Martin Romualdez. Humarap siya noon sa pagdinig ng Senado pero wala ng impormasyon kung nasaan siya. Samantala, may paglilinaw naman ang isa sa mga dating security umano, Nico. Narito ang kanyang pahayag. Kami natin, hindi kami pro Duterte lahat, hindi kami pro BBM din. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na
aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. At anong reaksyon ng ombudsman sa mga aligasyon ng grupo? Jiggy, para kay Ombudsman na Boying Remulla, Yan, isa rin sinungaling, si Boying. O siya, inamin niya nung una, nakasama si Trillanes, kasama pa si Torre. Siya ang nagsabi nun ha. O ngayon, nung tinanong siya ulit ng media, Sir, sure ka ba na nakita mo si Trillanes? Hindi ko na matandaan. Utsang ina, natulog lang siya, hindi niya na matandaan. Nung una, ang lakas-lakas ng loob niya, sinasabi niya yung mga pangalan, si Torre, si Trillanes. Tapos nung natulog siya, paggising niya, tinanong siya ulit, hindi na daw niya matandaan kung nandoon si Trillanes. Basta, nandoon daw yung mga taga-ICC. Putang ina, paano nalaman ng mga taga-ICC bahay mo? Ano mo gano'n kasi nungaling tong mga to? Hindi na daw niya matandaan kung nandoon si Trillanes, basta nakita niya sa bahay niya yung dalawa. Ano yung sumulpot bigla-bigla? Putang ina, pinsan mo ba yan? Kamag-anak mo ba yan? Boyfriend ba ng anak mo yan? Para bigla sumulpot sa bahay mo ng unannounced? Eh, siyempre, pag pumunta yan doon, may kasama yan. Putang ina, paano niya malalaman yung address mo? Kaya, paano sila magdadrive papunta ron? So, may nagdrive sa kanila. Kung sabi na hindi nagdrive, nag-grab. O putya, paano nila malalaman yung pin-location mo? Tangina naman, ginagawa niyo naman masyadong tanga Pilipino eh. Mababa na nga yung antas ng edukasyon ng Pilipino eh. Putya nga, masyado niyo namang ginagawang tanga katulad niyo yung mga kababayan niyo eh. Nakalimutan daw niya kung nakita niya si Trillanes doon. Basta yung dalawa daw, natatandaan niya yung dalawang taga-ICC. Ang galing naman. Yung dalawang taga-ICC, hindi mo kilala, natandaan mo. Tapos yung tao na nagdala dyan, nakilala mo, hindi mo na maalala. Anak ng tinapay talaga to si Boying. Oh. Si Boying, Trillanes, si John Vic Remulla, putang ina lahat, mga sinungaling. Putang ina, nakakadiri bayang Pilipinas, maniwala kayo. Alam mo, sa totoo lang, tangina yung nangyayari rito, mas malala eh. Kesa sa nangyayari sa Iran. At least doon sa Iran, putya ina, kahit papaano, dyan sa mga gerang nangyayari dyan, namamatay sila ng mabilisan. Ito, dito sa atin, puta, pinapatay tayo nito sa sama ng loob eh. Pinapatay tayo ng paunti-unti na itong mga hudas na ito eh. Ay, nako. ang politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nito na hikayatin na mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng Office of the Ombudsman ang pagkatao nitong mga nagpakilalang dating security ni Ko. Ang ilan daw sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na nga sa serbisyo. Dagdag pa ni Remulla, hindi sapat ang joint affidavit ng 18. Dapat daw ay magsumite sila ng tig-iisang affidavit para mas malinaw ang kanilang testimonya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Yan muna ang latest. Daming alam. Ang nagigil. Diyos ko po, sabi ko hirap na sila magsinungaling. Hirap na silang kumbinsihin yung taong bayan. Sa mga pinagagagawa nilang kabalbalan. O ito, pakinggan natin yung mga sasabihin nitong mga sundalong idinidemanda at nitong mga kasama nilang mga dating politiko. Ito, paano natin? Pinapalabas nila na politika. Well, kung meron silang interpretasyon ng politika, bahala sila. Pero ang importante rito, ano ba yung katotohanan doon sa sinabi? Si Saldico nagsalita. Sabi nila si Saldico magnanakaw. May kaso sila. Mga kasamahan ni Saldico to eh. Kung yung sindikatong sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay, nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito napunta yung pera, bakit naman nila sasabihin na hindi na naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga taong to, including Sergeant Cotesa, when he first spoke about it. Walang sinasabi yung mga taong to kung saan nanggaling ang pera. Hindi na alam kung flood control scandal, hindi na alam. Pero nakita lang may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon. Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera, yung pasok ng pera, hindi pa nga nila alam kay Mark Tex ayun, tsaka kay Paul Estrada. Bakit naman sila yung gigibitin? Ba't kami yung iipitin? Kaya ako, actually, wala naman akong alam doon sa affidavit eh. Alam niyo yan na hindi ko sila kasama nung ginawa nila yung pangungusap nila. Pero, sinasabi ko, yung sinasabi nila. At tinitindigan ko sila. Bakit naman sila yung kakasuhan? Sa lahat, ito yung mga hindi kumita. DPWH contractors kumita. Yan. DPWH contractors kumita. Yung Yusek Bernardo kumita. Yung Alcantara kumita. Putang ina ng mga yan. Yan ang salot. Yan mga yan. Si Zaldico kumita. Putaragis yan. Oh, di umano si Bongbong, si Romualdez at saka si Sandro Marcos kumita. Bakit hindi yun ang habulin natin? Bakit ito ang mga iniimbestigahan at dinidemanda natin? Why not
pag-aralan natin yung kanilang mga ebidensya, alamin natin totoo ba yung kanilang mga pinagsasasabi. Kung hindi, isilya elektrika natin para masaya. Bigtiin natin, pako natin sa krus, ganun, o tapon natin sa Pasig River, ganun. Pag nalaman natin na niloloko tayo ng mga to, pero hanggat meron silang akusasyon, lalong-lalo na meron silang corresponding na mga images, ebidensya, at marami pa silang mga ebidensya na nakatago, dapat inaano natin to. Siniseryoso natin to. Bakit? Sabi nyo nga pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dito eh. So kung sinasabi nila na pera ng taong bayan binideliver nila ng personal sa mga personalidad na ito, dapat itong mga personalidad na ito hold departure order na natin o kaya nilulookout bulletin na natin. Tapos nagki-case build up na tayo sa mga ito. And then kung mali yung mga pinagsasasabi ng ito, ikulong lahat yan. Kasi tingnan nyo si Ramil Madriaga ni walang kalinis-linis sa katawan. Pati kaluluwa niyan, nanlilimahid. Sobrang dumi na tao niyan. Meron siyang sinasabi na mga halaga ng pera, diniliver niya, di umano, ganito, ganyan. Pinakikinggan natin, bibigyan pa natin ng proteksyon. Ilalabas natin doon sa kanyang kulungan, nakakulong na siya doon ng mahabang panahon, ilalagay natin sa mas komportable para magsinungaling. Hinahabol natin si Inday Sara, mayroon ng impeachment na nakabinbin dahil dyan sa statement niya. Kung ino-honor natin yung isang kawatan na nagbibigay ng impormasyon, dapat bigyan natin ng parehas na opportunity itong mga ito. Kasi itong mga to, sabi nga nito ni dating Congressman Mike Defensor, hindi ba nagnakaw to? Hindi naman kumita ito. Magkano lang daw sweldo ng mga ito buwan-buwan? 40,000. Hindi pa naibigay sa kanila yung mga sahod nila dahil tumakas na to si Saldi. Si Saldi, kapal ng mukha rin. Pinagod mo yung mga tao, ilang libo maleta yung pinag-deliver nyo, kaya pala nung bumili ko ng maleta, wala na akong mabili. Di ba? Bakit sila yung pinupuntirya natin? Bakit hindi natin puntiryahin? Okay lang, pakinggan mo si Madriaga, pakinggan mo si Trillanes. Dapat lahat ng mga whistleblowers pinakikinggan, hindi yung selective. Kapag ang wini-whistleblow, mga Duterte, yun lang ang inaasikaso natin. Pero kapag ang ini-expose na nila, yung kabilang kampo, which is yung kampo ng pamilya ng mga kawatan, pinoprotektahan na natin yung kanilang di umanong pinagdideliveran. Di ba? Putang ina, papayag pa tayo na ganyan. PWH officials kumita. Senador, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati, congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. Parang hindi naman natin tama. Hindi naman talaga tama yun. Tama ka naman dyan. Ang may tama sila. May tama sila sa utak. Yun ang mga yan. Kapal ng mga pagmumukha. Ito pa, yung isang video tungkol dyan. Panoorin natin. Senator, nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon nata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lorraine Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cotesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman, nung sila ay lumabas sa Club Filipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanongin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Maraming salamat. Di ba? Palakpakan natin. Tatakbo ba si Mike Defensor na senador? Hindi. Wala naman siyang sinasabi na siya'y tatakbo. Pero tinitindigan niya ito. Alam mo ako, nabibilib ako sa mga ganitong tao Kay Baligod, dito, nakikita mo kasi na wala naman silang mahihita rito. Puro kaso lang ang mahihita mo rito. Nakita mo naman kung paano nila trabahuhin Lahat ng mga bumabati ko sa kanila. Nakita mo si Bong Suntay. Nagbigay lang siya ng argumento, analogy na medyo alanganin. Pero tanggap naman yan sa society natin. Tanginan nyo. Tanggap nyo nga yung mga bakla Tanggap nyo yung mga nagpapaputol ng titi.
at nagpapagawa ng pekpek. Di ba? Tanggap nyo nga yan eh. Tanggap nyo nga yung kababuyan na lalaki sa lalaki nag-aasawa eh. Tanggap nyo yung kababuyan na babae sa babae nag-aasawa eh. Kumbaga sinasabi nyo, buksan nyo na yung isip natin dahil makabago na ngayon, panahon ngayon. Makabago na ngayon. Ganito na ang panahon. Tapos po siya nagbiro lang si actually hindi nga nagbiro si Suntay. Suntay is just trying to make his case stronger by making or stating an analogy na tanginan nyo. Ang yayabang ninyo, buti sana kung mga virgin pa kayo nung nagpakasal kayo. Kala mo naman hindi kayo nagmamaryang palad at nagsasalsal. Pag nakakita kayo ng mga sexy, kunyari pa kayo. Walang hiya kayo, linis-linisan kayo masyado. Hindi ito sa totoo lang, magpakatotoo lang tayo. Alam nyo kung sinong mga tao na malilinis, matitino dito sa Pilipinas? Oo, Kingdom of Jesus Christ lang mga bossing. Oo, yung mga taga Kingdom of Jesus Christ, mga miracle workers ang Kingdom of Jesus Christ, mga tauhan ni or mga taga-sunod ni Pastor Apollo Kibuloy, si Pastor Apollo Kibuloy, sila lang ang matituno rito, walang mga ganyang makamundo sa isip. Pero lahat tayo, umamin kayo. Lahat tayo, putya, may mga katarantaduhan tayo sa mga sarili natin. Huwag kayo linis-linisan. Kala nyo naman, masyado kayo. Tanggapin natin ang LGBTQ. Putya, puro ka-immoralan yan eh. Ang ginagawa ng mga yan eh. Pero tinatanggap natin dahil yun ay makabagong mundo. Nagsalita lang si Suntay, wala nga masama sa sinabi niya. Sinabi lang niya na pag nakita ko, nag-i-imagine ako. Pero ayoko na lang sabihin. Hindi nga niya sinabi kung ano ini-imagine niya. Sinabi niya ba, ini-imagine ko, hinuhubaran ko. Ini-imagine ko, ganito ginagawa ko. Wala namang ganun sinabi yung tao. Pero putang ina niyan, para mailihis nyo lang yung issue na magnanakaw kayo mga baka ng ina ninyo, linis-linisan kayo, magpa-file kayo ethics complaint, magpo-post lahat ng mga artista sa social media. Kala mo naman, antitino, tanginan yun. Sa ngalan nga ng pera, naghahalikan kayo sa TV. Hindi kayo matino, wala kayo sa tamang posisyon para sabihin ninyo, para kayo ang magsabi na immoral to at hindi immoral. Gago, may mga sex scenes nga kayo sa mga pelikula nyo, hindi ba? Kahit di mo naman boyfriend, kaya pag laplapan ka, labas pa yung dila mo eh. Tama, mali. Yung mga artista, magsasalita ngayon, tama, mali. Virgin ba yung mga yan nung kinasal? Yung isa pang ang artista kala mo kung putang ina, ilan na ang naging asawa, 3 na. Nabuntis sa mga unang mga naging lalaki niya. Sila ang nagsasabi na mali yung sinabi mo, Suntay, ulul. Tanginan nyo, mga ipokrito kayo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Ako, hindi ako maglilinis-linisan. Pucha, pag nakikita ko si ayaw ko. Baka pati ako, idamay nyo dyan, ha? Hindi, pero totoo. Real talk lang tayo. Saka na kayo magmalinis kapag napunta na kayo sa langit. Putangin na, hindi nyo nga alam kung mapupunta kayo sa langit pag namatay kayo mamaya, tas naglilinis-linisan kayo, baka mamaya, masama si Bong Suntay, inatake ka sa puso, puta, pag dilat ng mata mo, nandun ka sa dagat-dagatang apoy. Sa dami rin pala ng kasalanan ginagawa mo, hayop ka. Huwag kayo masyadong linis-linisan, mga bisit kayo. Ba't ba tayo napunta dyan? Mamaya punta tayo dyan, pero dito muna tayo sa mga sundalo. Mayroon gustong sabihin yung mga sundalo na nagre-reklamo. Eto. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi yung moral namin. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito kung sarili lang namin. Yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Libby, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap pag-depend sa Korte Suprema o saan Korte, basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na mga ka-meeting, then yung mga nakakatanggap. Tapos sir, siguro nagkataon na talaga na trabaho kami kay Busal dito. Experience kami ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. Di ba? Linaw-linaw ng mga sinasabi ng mga kababayan natin, ng mga kasama natin, ng mga sundalo, yung mga sabi ko nga sa inyo, yung mga yan, nagtanggol na yan sa bayang Pilipinas yung mga yan. Kayo, wala pa kayo nagagawa.
Kung maka-inarte kayo, pucha kayo. O ito, pakinggan ninyo yung kay Suntay, yung kanilang demanda. Nahaharap na sa ethics complaint si Congressman Bong Suntay dahil sa mga sexist remark kay Ann Curtis. Dapat daw parusahan ng kongresista, lalo na at di niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Formal nang sinampahan ng ethics complaint si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay dahil sa naging sexist at inappropriate comments nito tungkol sa aktres na si Ann Curtis noong hearing ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pasado 10:00 ng umaga, dumating si former Gabriela Congressman Liza Maza sa House Committee on Ethics and Privileges kasama ang iba pang complainant na miyembro ng iba't ibang women's rights groups. Para kay Maza, nararapat lang patawan ng parusa si Suntay dahil... Kapal na mukha, katulad nitong Lisa Masa na to. Kapal na mukha nito. O ilan na ang mga kababaihan na nadala niyan sa kabundukan? O, para makipaglaban na nangamatay. O marami pa nga mga kababaihan dun, ginagahasa daw nung mga supremo nila. Nung mga mga matataas ang posisyon doon sa kabundukan. Oh, nakita mo ba itong mga ito nagsampa-sampa ng demanda o inano ba nila? Naghumingi ba sila ng accountability doon sa mga binubuntis doon, nare-rape doon, yung mga binabaon ng buhay, yung mga mass grave nila. Diba? Ito pa mga to ito pa talagang makakapal ang mukha ng mga ito. Sila pa talaga yung naglilinis-linisan ibang klase. Bag umano nito ang iba't ibang batas na pumoprotekta sa mga kababaihan, tulad na lang ng Magna Carta of Women at Safe Spaces Act. Sa tingin namin, walang lugar ang ganitong kondukta ng isang halal na opisyalis ng gobyerno na mataas pa naman ang kanyang posisyon. Ayun na, sabi ko nga sa inyo okay lang naman nga yan. Huwag kayong masyadong, okay lang kung sensitive kayo, pero lahat ganyanin ninyo. Sabi ko nga sa inyo, mas importante pa sa inyo itong ginagawa ni Suntay kaysa dun sa ninanakawan tayo. Mataka mo, magpa-file kayo ng ethics complaint kay Suntay. Pero hindi kayo makapag-file ng ethics complaint kay Zaldico. O wag na si Zaldico, si Romualdez, si Sandro Marcos, di umano, magnanakaw. O itong mga congressman na sinasabi na nakatanggap ng pera, mali-malitang pera, di kayo mag-file ng ethics complaint sa mga yan. Si Suntay, nabastos yung bibig, sabihin na natin, bastos yung bibig, sasampahan nyo ng reklamo, pero yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan, mga kawatan sa Pilipinas na nakinabang sa pera ng gobyerno, mga taxpayers money na dapat napunta sa serbisyo pero pinambayad sa mga tuition fee ng mga anak nila sa labas, pambili ng mga kabit nila ng mga diamante at mga mamahalin ng mga bag at pang-travel nila sa ibang bansa para mamuhay ng marangya, hindi ninyo sinasampahan ng ethics complaint? Walang hiya kayo. Sa impyerno ikaw, konti na lang tatagal mo sa mundo. Oo, sa impyerno ka mapupunta. Sigurado ang daming mga magulang na ninakawan nyo ng mga anak para isama ninyo dyan sa kausa nyo na kahit kailan hindi naman manalo-nalo. Walang hiya kayo. Sabi ko nga sa inyo, mahihiya si Satanas sa kademonyohan nyo. Nandito siya sa Kongreso at kailangan na siya ay patawan ng disciplinary action ng Kongreso mismo. Ang Kongreso ay may responsibilidad at autoridad na gawin ito. Nilabag din anya ni Suntay ang rules of conduct bilang isang public official at hindi raw sensero ang mambabatas sa paghingi nito ng paumanhin dahil patuloy pa rin itong naninindigan na analogy lamang ang kanyang ginawa. Hindi niya ibinawi yung sinasabi niya na dapat na i-treat ni Miss Curtis na compliment yung kanyang sinabi. Wala siyang binawi sa sinabi niya. So pagpapakita lang ito nung wala naman Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko nasa makabagong mundo na tayo. Sa mundo nga, noong nung unang panahon, ang tanggap lang natin lalaki at babae. Pero dahil nga sinasabi ninyo na hindi immoral yan, karapatang pantao yan na magmahal kahit parehas kayong may ethics. Kahit parehas kayong may sugat na hindi gumagaling, magpumpyangan kayo araw-araw, karapatan yan ng pagmamahal. Hindi immoral yan. So, nag-i-evolve tayo. Tinatanggap na natin unti-unti yung pagbabago ng mundo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. May mga bansa pa na ikinakasal na. Dito sa atin, mayroon pang Soji Bill, di ba? Tangin na. Tapos ganyan lang. Hindi pa kayo nasanay. Yung mga lolo nyo, ganyan din naman kababastos.
Mga kapatid nyo, ganyan din naman kayo mismo, ganyang kababastos. Aknan tokwa kayo. Yung mga ganyan, isinusumpa na rin, pinapanalangin na lang sa Panginoon niya. Panginoon, itong mabang to, masama ang bibig nito. Ikaw nang bahala sa kanya. Pero para sampahan nyo pa ng reklamo? Walang hiya kayo, masyado kayong malinis. Puros kahayupan naman ang ginagawa nyo sa lupang kinatatayuan nyo. Yung attitude, yung pagtingin niya talaga sa kababaihan, na habang nagsasalita siya, lalong nabubulgar kung gaano siya kamacho. At ano pa naman siya, mambabatas siya, pero siya ang kauna-unahan na lumalabag dun sa batas na kapatungkol sa kababaihan. Bagamat ayaw pangunahan ni Maza ang Ethics Committee, naisa na ng dating mambabatas na patawan ng mas mabigat na parusa si Suntay bilang siya ay isang public official. Pwede siyang suspendihin ng ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service, magmulta siya at ibigay sa mga organisasyon ng kababaihan. Pinaiimbestigahan na rin ng Kamara sa Ethics Committee ang mga naging payag ni Suntay tungkol kay Curtis matapos maaprubahan ang mosyon ni San Juan Representative Bel Zamora sa plenaryo kagabi. I move to authorize the Committee on Ethics and Privacy. Ay na, gusto kasi, baka gusto nito ni ma'am, siya yung pinagpapantas yan. Para mo naman kasi pagpapantasyan yung ganyan tsura. Putya yan, ma'am. Sabi ko nga sa'yo mayaman ka naman. Marami ng mga pampaganda. Kapag mayaman ka, sa dami ng pampaganda, hindi ka pa rin maganda, putya, hindi na kasalanan hindi na problema ng pamilya mo yan, problema mo na yan. Jeans na yan, ma'am, jeans. Schedule a meeting to first conduct a thorough assessment on the actuations and statements of Representative Jesus Bong C. Suntay relative to the question of privilege of Representative Ann Matibag. Second, to require Representative Suntay to appear in the hearing of the committee. Third, to immediately report to the House its findings and recommendations. Mga hipokrito, no? Di ba pinapanagot nila lahat ng mga, kasi tinan mo 50 plus yan, bumoto sila in favor sa impeachment ni BP Sara, yung sufficient in substance. Nag-iisa lang si Suntay. O kita mo, anong tingin nila kay Suntay? Kalaban. Pucha, gusto nila ipatanggal sa pwesto. Ganyan na ganyan yung ginawa nila kay Kiko Barsaga, kay Arnie Tevez. Ganyan yung ginawa. Hanggang ngayon ginagawa pa rin nila. Tangina, dapat talaga tong Congress na to, buwagin na to. Wala naman tong silbi talaga. Wala naman silbi yan. Pucha, buwagin na yan. Dapat yan. Wala nang Congress, wala nang Senado. Ano na lang. Sumama na lahat, buong Pilipinas sa Davao. Kung sino yung mayor ng Davao, yun na yung mayor ng buong Pilipinas, ganun. After the scheduled hearing. Kaya para kay Gabriela Portillo's Representative Sara Elago na sumama sa complainants ngayong araw, malaking tulong ang formal na pagsasampa ng ethics complaint laban kay Suntay. Nandito tayo para... Ito na naman yung copycat ni Rizon Tiberos. Di naman nanalo to eh. Tanginang yan. Nagsasalita to, di naman nanalo yung party list nito. Duterte yutan nanalo eh. Siningit lang tong ulol na to eh. Parang si Abante lang din to. Dapat hindi pinakikinggan tong mga talunan na to eh. Suportahan ang ethics complaint na ito ng mga leader. Gabriela Women's. Doon nga sa, Gabriela ba yung kabataan? Yung isang membro nila, hinalay daw nung mas nakakataas sa kanya. Hindi nga nyo pinakinggan, hindi nyo nga pinakialaman. Tapos pinakikialaman nyo si Suntay. Wala man sinabi masama si Suntay. Sabi niya, nakita ko si Ann Curtis sa siyang, ang ganda. Kung ano-ano ang naisip ko. Wala man sinabing naisip na malaswa. Sinabi lang niya, may mga naisip ako talagang, nako, gumanon lang man siya. Well, kayo lang naman nag-a-assume. Madudumi yung mga isip niyo, mga manyakis kasi kayo. Kaya hindi pa man natatapos si Suntay yung kanyang gustong sabihin, hindi niya na nga itinuloy, kayo yung nagtutuloy ng istorya. Pucha, kayo nagpapantasya eh. Tangin na, mga tigang kasi itong mga to eh. Baga para mga Sahara Desert siguro itong mga to, magagaspang. Kaya mga ganyan. Kababaihan para mas mapalakas natin yung panawagan ng pananagutan at itong mga leader kababaihan na ito. Dami mong alam. Tigil mo na yan. Ulul. Kupal. Walang may gustong makinig sa mga puki ng inang pinagsasasabi nyo. Mga hayop kayo. Sabi ko nga sa inyo, iniwasan ko na magmura. Ayoko na nga magmura. Hayop na yan. Mamaya mapanood to ni Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, si Boss Data, parang talaga itong bubig talaga nitong tao na to. Pero minsan pag ganito talaga yung mga nakikita mo sa balita, okay lang yan, magmura.
Pag maayos na, pag si Inday Sara na yung yung presidente, hindi na tayo magmumura, pangako yan. Panoorin ninyo itong statement ni kumpare kong Basti Duterte na poging-pogi. Diyan sa Dahig, patungkol sa anong klase ng leader yung hahanapan natin sa bayang Pilipinas. Pasok. Usapan niyo po yung gera? Hindi naman. Wala naman masyado. Minention ko lang kung kung nakita niya pa sa balita. May access po sa balita? I do not know. Hindi ko alam kung meron. Yung gamit natin doon. Kasi hindi naman natin alam kung pinag-uusapan sa loob o hindi. What did he say, Mayor? About what? Yung tinanong ko kung nabalitaan. Wala naman siya comment. Sabi niya, magulo yan. Hindi niyo po napag-usapan yung I believe hindi rin niyo gusto i-monitor yung hearings ng past week. Yeah. So hindi na siya pinag-usapan. It's not allowed inside the detention unit. We're not supposed to talk about the case. Yeah. But how is he? How is he? Kasi po yung huling, yung closing statement ni Mr. Kaufman revolved around yung visit niya, how the president seems parang prepared to meet his parang what will happen now? I do not know. We do not talk about these things when we're inside the detention unit. We just talk about, like, everyday life and personal things. The candidacy of your sister, Vicky Sara, was that No, I did not mention. Hindi rin politika. Hindi namin pinag-usapan. I forgot to mention it. Sino pong mga kinamusta niya sa pamilya? Mga apo. Oo, yung pinaka-namimiss niya. What about the performance of your Clear. vice mayor? Clear, ma'am. Clear. Wait. Hindi na. Teka lang po. Sorry. Sir, what about the performance of your vice mayor na ako din niya? Was that No, just ask about Davao in general. How is it? Sabi ko, wala, it's okay. Relatively, could be better than anywhere else in the Philippines. So, yun. Sir, what about the Marcos administration? Yung feud with your family, was that also? No, kasi wala eh. Wala na kaming pinag-usapang ganun. All we talked about was the midterm elections and the results of the midterm elections. So that says it all. Parang nandun na yung lahat ng kailangan mong malaman about the Marcos administration because they did not win in Davao and they put so much money invested so much in Davao City. So that says a lot already. He's not yet looking at the 2028. Wala kaming pinag-usapan na ganun ngayon. Maybe tomorrow, maybe some other day. But wala, I'm just happy to see him again. And what was your impression? Pumayat pa? Of course, lahat naman siguro pag ikaw nilagay sa detention unit, you'll get depressed. You don't want to eat the food because wala kang gana. I think that's natural for everyone, huh? Hindi ba siya naka-adjust sa food here? It's not the food, it's the situation that he's in. Sir, what about birthday plans? 81st birthday malapit na. Napag-usapan? No, Kayo po, wala po kayong pinaplano for him? Perhaps the whole family gathering here for the 81st? wala. We don't even celebrate our own birthdays. Left, sir. Left. No, Not anymore. no, because it's just in the family. It's just a practice. Yeah. Ganun lang, sir. Hindi siya parang nakagisnan. Hindi ko alam eh. Parang Wala, I really don't know. We just don't see the need for it. Ako, Mayor, were you able to talk about the decision of your sister? wala. Okay. Wala. Paano sir? Parang arrangement with the family? Paano po yung rotation din? Depende. Ako, less likely na makakasama sa rotation. Kasi let's say mayor ako ng Davao. Mahirap na matagal ako mawala. Pero, syempre, gusto ko rin makita yung tatay ko. Mayor, I understand Kaya sumisingit. Mayor, I understand na sabi ni Kitty, hindi na kayo nanood nung confirmation of charges hearing. But how optimistic are you na the charges will not be confirmed against your father? Optimistic. I do not think I do not see the ICC as I do not know. I cannot be optimistic about the situation since this is a foreign
institution, and I do not know. It has its own issues. Even the United States sanctioned the ICC, right? They have issues with the United States. So it's hindi ko alam talaga. I do not trust this thing that you call the ICC. Because most of the people that are in there are from developing countries. Correct. Wala kang makikita dyan na you know, from the EU or whatever, or Western countries. You know, you don't find people there from a West-leaning nations. So they just use this institution to intervene in the domestic affairs of a country. And I do not know how, but that's my theory. Well, let's just leave it at that. But that's my observation. So, wala akong pakialam talaga kung anong magiging result nito. All I care about is my gratitude to people who are supporting my father, those who believe in him, and especially the things that he did for the Philippines during his administration. So yung mga naniniwala sa kanya, mas may pakialam ako doon. As far as kung ano mangyayari dito sa ICC na yan, I do not trust that institution. Well, there should have been a proper way of putting him inside the detention unit, and he was supposed to go to the local courts, but none of that was followed. The protocol was not followed. Okay? So, why is he there? So that's the main question. Yun pa lang, kailangan pinag-uusapan na natin. If that institution is truly, you know, for lack of a better term, kung maayos talaga, then they should send him back and follow the usual process. Diba? Kung talagang honorable tong institution na to. Because they know, for a fact, that this person inside, who seems to be my father, who is my father, kinuha, nilagay sa isang eroplano without going to the local courts, and was sent here in the Netherlands into the detention unit. Yes, correct. So, anong asahan ko? Yes. So, how can I be optimistic in an institution that cannot follow its own rules? Yes. Mayor, just to be clear, no member of the family watched the proceedings. Is this intentional? No, hindi ko naman alam kung nanood sila or hindi. Nalaman ko na nga lang sa inyo na ano na di sila nanood. Okay. So, hindi naman siya sadya? Talagang hindi lang, on your part? Hindi No, because you know, if you really want an answer from me, it's just the narrative of the left against our narrative. Yes. That's it. Sino ba yung mga nandyan? Mga NPA naman yung mga nandyan. Kasi sila yung tinamaan during the time of his administration. And they went around Europe and, you know, playing the victim card. That's it. That's basically it. Oh, that's my narrative. So, it's my word against yours and yours against mine. And then also, sa proceedings, si Mr. Kaufman, essentially 2 points. One is that it's politically motivated. And second, that there's not enough evidence. Doon sa politically motivated, may mga Marines na lumabas. Tapos he wants to look into the participation of former Senator Trillanes. What do you think? That's why everything is speculative in this situation. That's why I don't want to listen anymore, because it started, you know, with romanticizing what could just have been let's say a result of the policies that was enforced during the time of his administration. Eh ngayon, I really don't know. It's a complex situation. You have the ICC involved, and you have these people from the Philippines or left-leaning, and you know how these are socialist states, you know, the European Union. So there's so much
ambiguity around everything that's happening right now. Do you think your family should prepare for any eventuality given? We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. You know? It's politics. Most of it is politics. Kayo po, humihingi ba ng advice sa kanya sa pamumuno sa Davao? Wala naman. Hindi siya No, I just ask him kung may gusto ba siya, you know, if I need to do anything. Kasi maayos naman yung lugar na yan. From his time, it has been improving until sa akin ngayon. So, I do not know. I'm not supposed to be the one that's saying this because, you know, like, we just won the election just recently, and the best, I think you should ask the people how they feel about the governance in Davao City. I'm not the best person to answer the question. If you want empirical, you know, data, ask the people. Do not ask the politicians because the politicians will always promote themselves. Pero kayo po walang balak to run for a higher office? Why would I? Hindi. Tangin lang yan. 228. Because there was a survey. Fucking tired and sick of it all. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang, you know, like that will take care of the money of the people. Tapos, you know, it's well allocated and the national government is somehow decentralized enough that, you know, like the provinces will benefit from it, then why not? You know, I can always work under an administration. If ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. Do you have a message for your supporters? My supporters? I think my father's supporters, of course. Unang-una sa lahat, maraming salamat. Pangalawa, alam ko, because you really believe in my father, nasasaktan din kayo, but kailangan yung tumiis lang kasi nasa sitwasyon tayo ngayon na di natin naiwasan or di natin pinili. So, kung ano man yung mga nakita nyong, or if you have learned anything, or may gusto kayong nakita na gusto nyo ipatuloy, then you can manifest this through votes. Kung may nakita kayo, kasi wala na, because nobody can run for the presidency again. So if we choose another leader for the Philippines, then piliin nyo yung tao na kung saan nyo nakikita yung nakita nyo sa tatay ko. Napakaganda nun. Oh, simple lang ha, simple lang. Oh. Mahal niyo si Pangulong Duterte. Oh, tinitingala niyo siya. Oh, sabi niyo, hindi niyo siya iiwan. Pag minahal niyo si Pangulong Duterte, parang sinasabi niyo na rin na minamahal niyo ang bayang Pilipinas. Now, malapit na eleksyon, 2028. Oh, fast forward. Oh, paano kayo pipili ng leader? Oh, kung ano yung nakita niyo kay Pangulong Duterte, kung ano yung minahal niyo sa kanya at nagustuhan niyo sa kanya, yun yung hanapin niyo. Hindi lang sa 2028, pati sa mga susunod na mga eleksyon. Kay barangay election yan, kay local election yan. Kailangan ang standards ng pagpili natin ng leader, parang Duterte. Okay. At sabi ko nga sa inyo, kung may impeach si VP Sara Duterte, sigurado, ang presidente, Duterte pa rin. So, kayo masyado mag-alala. Kasi palagay ko sa pagkakataong ito, mananalo na tayo. Sa pagkakataong ito, ibibigay na ng Diyos kung ano yung para sa atin. At siguro naman sa pagkakataong ito, napakarami na natin natutunan sa mga nangyari nitong mga nakaraang taon. Magkaroon na tayo ng Pangulong Duterte, pinabayaan natin, nagkandalechi-lechi ulit, napakatanga na talaga natin. Napakahirap na talaga natin mahalin. Kung pagdating ng 2028, maghahalal pa rin tayo ng mga sikat, may pangalan, artista, anak ni ganito, anak ni ganyan. Tigil na natin yan. Pogi, namatay ng asawa. Ang piliin na natin, yung, wag na natin isipin, wag na natin masyado, statesman ba to? Decente ba to? Ganito ba to? Ang tanong,
Aayusin ba nito bayang Pilipinas? Gagawin ba nito yung mga imposible? Magiging iba ba siya doon sa mga matitinutingnan, malilinis tignan, pero mga magnanakaw naman, ano yung pipiliin natin? Doon ba tayo sa unconventional na aayusin ang bayan o doon tayo sa tradisyonal na paulit-ulit lang na ginagawa, ninanakawan ng bayan Pilipinas? Bahala na kayo. Nasa sa inyo na ang desisyon. So, VP Sara, ano man ang mangyari kay VP Sara, itong politika, pagpapabagsak kay VP Sara, umabot man ito sa punto na hindi na siya pwedeng magsilbi sa bayan Pilipinas, kung sino yung itataas at ipopromote, ikakampanya ni VP Sara, sigurado ko, panalo yan. Itong kapatid niya na ito, I'm telling you, this is a different breed of a Duterte. Hindi ito katulad ni Pangulong Duterte o ni Inday Sara. Si Basti Duterte ay Inday Sara at PRRD na pinag-isa. Mas yari kayo dyan. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mag-like, mag-subscribe, mag-share sa lahat ng mga vlogs natin. Boss Dada TV, Boss Dada 2.0 at sa ating Facebook page. Mag-follow po kayo sa Ibalik ang Tapang at Malasakit. Mapapanood po ninyo live alas 5 ng umaga bukas yung ating napakalupit na panayam kay VP Sara Duterte. Mabuhay bayang Pilipinas. Hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong takot.